about at about ito sa nakaraan ko. Pero malulungkot din kasi ako pag nakikita ako ng mga story na true story. Maalala ko yung mga nakaraan ko. Simula ng bata pa lang ako. Yung mama at papa ko, lasinggero, at palaging nag-aaway. Tapos kung mag-aaway sila, matutrauma ako. Yung mababalisa ka, hindi ka makakatulog. Yun ang naano ko noon pa. At hanggang ngayon, mayroon pa rin akong trauma. Hanggang pag-graduate ko ng nung nag-aaral na ako, marami din akong mga kasamahan na nambubuli sa akin, mga kaklase ko. Kaya yun, naapektuhan yung pag-aaral ko noon. Pabalik-balik ako ng pag-aaral ng grade 1 or grade 1 ba yun? Or kinder. Yun. At yung naalala ko lang yung yung hinahabol ako ng papa ko, dinala niya ako ng yung pangpalo kasi gusto niya akong papasukin sa pag-aaral. Nahabol niya ako hanggang doon sa may balon, malayo kaya yun. Tapos yung pag-graduate ko na ng high school ay elementary, pumasok ako ng kasambahay at the age of 13 or 14. Yun. Tapos nung may nag-a-advise sa akin doon sa trabaho ko, sa pinagtrabuhan ko ng kasambahay, may lalaki na nagtatanong sa akin na ilang taon na ako at bakit daw hindi ako nag-aaral. Ang sinagot ko 13 o 14. Wala. Ang sinabi ko lang, wala lang. Sinabihan niya ako ng dapat sa ganyang edad mo nag-aaral ka pa kasi bata ka pa. So yun, nakapag-isip din ako. So, naka-decide ako na magpaalam sa amo ko. Yun, pag nakauwi na ako doon, sinabihan ko yung papa ko na mag-aaral na ako ng ulit ng high school. Nag-okay naman yung papa ko. Tapos nang graduating na ako ng high school, may aksidente na hindi ko katanggap-tanggap. Pag-graduate lang ako ng high school noon. Tapos yung mama ko kasi na aksidente kasi yung lasinggero yung nanay mo, yung mama ko. Tapos yung ang sabi kasi nila, hindi ko daw, may nagsabi lang sa akin, narinig ko lang to. Tapos sinabihan ako hindi daw ako marunong papauwi. Hindi daw ako marunong magpauwi sa mama ko. Kahit na papauwiin mo siya, hindi talaga siya uuwi. Ikaw lang yung papagalitan at sasabihin ka pang pagsabihan ka pa ng masama sa mama mo, sa mama ko. Kahit sabihin mo na
umuwi na, kahit ano, naano mo na siya, naano mo na yung kamay niya, hinihila na siya, kaya pa din niya. Pero may maraming mga tao na ako yung sinisisi nila kasi ako ang nandun sa amin. Masakit man, pero tatanggapin ko kasi alam ko naman na hindi nila alam yung sitwasyon ko. Hindi, ayoko talaga umiyak. Bakit ba? Nagkikwenta lang naman ako dito. Ay, nako. Maiyakin talaga ako. Ayoko. Nagkikwenta lang naman ako dito. Yung maano mo yung ma-recall mo yung mga sinasabi nila na kasalanan ko daw. Oh my God. Hindi naman nila alam yung sitwasyon na kung sila yung nasa kalagayan ko, hindi din naman nila basta-basta magagawa yun sa parents nila. Buti kung may kasama akong napapauwi, kahit na ganun yung mama ko, lasinggero, wala namang anak na pababayaan siya, pababayaan yung ina. Oh my God. Ayoko talaga umiyak. Hindi madali sa akin yung accident yun kasi napakasakit. Oh my God, ayoko talaga umiyak. Iyakin talaga ako ba? Hindi talaga madali para sa akin yan. May trauma ako sa pagkabata ko pa lang, sa mama ko, sa aksidente na yun. Ayoko. Ayoko umiyak. Ayoko na nga magkwento. Ay, nako. Buti nilang, yung nakapasok na ako sa trabaho. Nung pag-graduate ko na ng high school, pumapasok pa rin ako ng kasambahay. Doon ko na ayoko ayoko nang umuwi doon sa amin. Maraming mga sa amin, kahit gustuhin man nila na papawiin ako, pero ayoko kasi gusto ko makapag-isip kasi kung uuwi naman ako, yung mga kapatid ko mag-aaway din naman. Ayoko. Parang trauma talaga yung nasa ko. Lahat yung mga pinagdaanan ko, na trauma talaga ako. Hindi madali yung pinagdaanan. Kahit na
Ay, nako. I need a peaceful life. Aha. Lang naman. Yan lang muna. Ayoko kasi umiyak pa. Oh my goodness, Lord.